Fromy ay gagawa po ng paraan na para i-promote naman po yung aking kaibigan na yan? Ganun po ba ang magiging sitwasyon? Ewan po natin, nakabombo. Ating alamin po yan sa ating pong constitutional law expert. Isa po sa ating pong napagaling po na litigation lawyer dito po sa Pangasinan. And of course, dati po konsehal po dyan po sa bayan po ng Mangaldan para malaman po natin kung ano po ba ang mga procedures sa parliamentary hinggil nga po dito sa usapin po sa Senado. Kagaya po ng binabanggit po natin na mga kabombo. Pero bago ang lahat, ating mo nang pabatiin ang ating naman pong abogado, ang ating naman pong mismong dating konsehal ng bayan po ng Mangaldan na si Attorney Joseph Emmanuel Serra. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Masanto siya kabasan. Magandang umaga, Bombo Fromy. Yes po, Attorney. At direct to the point na po tayo sa ating pong issue dyan mismo sa Senado dahil po bilang dati rin po kayong dati po yung mababatas, dati po kayong nasa legislative, isang konsehal sa parliamentary. Paano po ba yung pag-change po ng rules at paano po ba, agad po ba itong ibibigay po sa plenary or kaya po ay dumaan muna ito sa committee chairmanship po ng nasabi po para pagpapalit po ng rules po? Ano po bang nakikita po ninyo sa nangyari po doon po sa Senado po, Attorney? Ini-introduce yun yung narinig natin na pagdidebatehan nila kahapon. Na-remember ko yung nangyayari doon sa mga ginagawa namin pag binabago namin yung rules sa sangguniang bayan ng Mangaldan. Hindi yung basta-basta sa isang session namin, kinakalendar yun, tapos nire-refer yun sa Committee on Rules. Parang pareho rin yung nangyayari sa yung point na inihain ni Senator Ping Lacson doon sa plenaryo nung pinag-uusapan yung pag-amyenda ng rules. Yung pag-introduce o pag-amyenda ng panibagong rules, kinakalendar yun, we're talking about doon sa Sangguniang Bayan, na parang pinag-uusapan din sa Senado. Tapos, pag nakakalendar yun, pinag-uusapan sa session at nire-refer yun sa Committee on Rules. At pagkatapos doon sa Committee on Rules, pinag-uusapan yun, dinidiscuss, may report, tapos binabalik doon sa plenary. Kumbaga sa buong Senado at pagbobotosan kung papayag sila doon sa pag-amyenda ng procedure rules or hindi. Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi na kailangan dahil na-introduce na yon, tapos kahit na hindi pinag-usapan sa mismong Committee on Rules, pagbobotosan na kaagad yung pag-amyenda kung pwede silang online yung mga hindi present na mga senators at pwede silang mag-participate at bumoto. Sabi naman ni Minority Leader Senator Soto, wala pa namang Committee on Rules walang mga miyembro na organize kasi nabakante lahat. Yun yung pinag-uusapan niya. Kaya makikita mo na yung pag-i-insist ni Senator Alan Peter Cayetano na sige, pagbobotosan natin kung kailangan pa ba na kung kailangan na ididiretso sa plenary yung pag-amyenda ng rules, will divide the House, sabi na niya kaagad. Yes. At saka pagbobotosan natin kung amyendahin na yung rules o hindi. Trap yun. Kasi alam ni Senate President Cayetano na they have the numbers. Kaya pagbubutusan yung issue na kung pwede nang amyendahin, yung isa issue na amyendahin yung rules, online participation dun sa plenaryo without the requisite resolution, without the
yung pag-refer sa Committee on Rules, pagbubutusan na, ay parang trap na yon. Dahil eventually, if that vote would succeed, talagang ang issue na itatackle next ay yung kung amyendahin na, babaguhin na yung rules na pwede nang mag-participate ang mga senador na hindi physically present na pwedeng magpa-participate online at makakapagboto online. That is actually yung meant for those senators who will not be physically present and can participate, especially during the impeachment proceedings. So, Attorney, there's a railroading po dito mismo sa sayo pong Senate amendment sa rules po nila. There was an